Isipin mong iwan ang iyong mga anak, hindi dahil gusto mo, kundi dahil kailangan mo. Isipin mong magpaalam sa iyong pamilya, sumakay ng eroplano patungo sa isang banyagang bansa at mangakong lahat ng iyon ginagawa ay para sa kanila. Na balang araw, magiging sulit ang lahat ng sakripisyo. Para kay Julie B. Ranara, isang Pilipinang ina, iyon ang kanyang pangarap. Pangarap niyang mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Pangarap niyang magkaroon ng mas magandang kinabukasan ang kanyang mga anak. Ngunit libu-libong kilometro ang layo mula sa kanyang tahanan, sa disyerto ng Kuwait. Ang pangarap na iyon ay nagtapos sa isang malagim na trahedya. Ito ang kwento ni Jubilee Ranara, isang ina, isang tagapagtaguyod ng pamilya, isang OFW, at biktima ng isa sa pinaka-nakakagimbal na krimen na kinasangkutan ng isang overseas Filipino worker sa mga nakaraang taon. Si Julie B. Cabilis Ranara ay higit pa sa isang OFW. Isa siyang mapagmahal na ina ng 4 na anak. Katulad ng milyon-milyong Pilipino, pasan niya ang mabigat na responsibilidad na suportahan ang kanyang pamilya. Hindi madali ang buhay, limitado ang mga oportunidad, at madalas ay hindi sapat ang kinikita upang matugunan ang pangangailangan ng buong pamilya. Maraming Pilipino ang nahaharap sa isang napakahirap na desisyon. Manatili ba sa piling ng pamilya ngunit patuloy na maghirap, o lumayo at mangibang bansa upang magkaroon ng mas malaking kita? Pinili ni Julie B. ang landas na pinili ng maraming magulang, ang magsakripisyo, ang lumayo, hindi dahil gusto niyang iwan ang kanyang mga anak, kundi dahil mahal na mahal niya sila. Ayon sa kanyang mga kamag-anak at kaibigan, determinado siyang mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang pamilya. Handa siyang tiisin ang lungkot at hirap para lamang matupad ang kanyang mga pangarap sa kanyang mga anak. Noong 2022, nagtungo si Julie B. sa Kuwait upang magtrabaho bilang domestic worker. Matagal nang isa ang Kuwait sa mga bansang pinupuntahan ng mga Pilipinong naghahanap ng trabaho sa ibang bansa. Mas mataas kasi ang sahod kumpara sa maaaring kitain sa Pilipinas. Para sa mga OFW, bawat padalang pera ay mahalaga. Pambayad sa matrikula, pambili ng pagkain, paggamot kapag may nagkakasakit, at pag-asa para sa mas magandang kinabukasan. Dumating si Julie B. sa Kuwait, dala ang parehong pangarap na dala ng maraming OFW. Magtrabaho ng maayos, mag-ipon, at balang araw ay makauwi sa kanyang pamilya. Ngunit hindi niya alam na ang kanyang paglalakbay ay hahantong sa isang bangungot. Habang tumatagal ang kanyang pananatili sa Kuwait, nagsimula umanong magbahagi si Julie B. ng kanyang mga pangamba sa pamilya. Ayon sa mga ulat, sinabi niya sa kanyang mga mahal sa buhay na hindi siya komportable sa asal ng 17 years old na anak ng kanyang amo. May mga pagkakataong natatakot umano siya rito. Ngunit tulad ng maraming OFW, pinili niyang magtiis. Mahirap mawala ng trabaho. Mahirap umuwi ng walang ipon. Mahirap isipin ang pamilya na umaasa sa iyong kinikita. Kaya ipinagpatuloy niya ang kanyang trabaho. Hindi niya alam na ang panganib ay nasa loob mismo ng bahay ng kanyang tinitirahan. Pagsapit ng Enero 2023, bigla na lamang nawala si Julie B. Hindi na siya makontak ng kanyang mga kaibigan at kamag-anak. Hindi siya sumasagot sa mga tawag. Hindi rin siya nagre-reply sa mga mensahe. Nagsimulang mag-alala ang kanyang pamilya. Lumaganap ang mga panawagan sa social media upang mahanap siya. Ngunit makalipas lamang ang ilang araw,
isang nakakagimbal na balita ang lumabas. Noong January 21, 2023, may natagpuang sunog na bangkay sa isang desyertong lugar sa Kuwait. Kalaunan ay kinumpirma ng mga otoridad na ang bangkay ay kay Julie B. Ranara. Nagimbal ang buong Pilipinas. Nagluksa ang kanyang pamilya. At maraming tao ang nagtatanong, ano ang nangyari kay Julie B? Paano nauwi sa ganitong trahedya ang isang inang ng ibang bansa lamang upang mabigyan ng magandang buhay ang kanyang mga anak? Agad na nagsagawa ng investigasyon ang mga otoridad sa Kuwait. Hindi nagtagal, isang nakakagulat na sospek ang kanilang itinuro, ang 17 years old na anak ng amo ni Julie B. Inaresto siya ng mga pulis at isinailalim sa investigasyon. Habang lumalalim ang kaso, mas nakakagimbal na detalye ang lumabas. Ayon sa mga ulat, si Julie B ay umano'y ginahasa bago siya pinatay. Nadiskubre rin umano na siya ay buntis nang mangyari ang krimen. Ayon sa mga investigador, sinubukan pang itago ang nangyari. Dinala ang kanyang katawan sa isang malayong lugar sa disyerto at pagkatapos ay sinunog. Ang kalupitan ng krimen ay nagdulot na matinding galit at lungkot hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Mabilis na kumalat ang balita. Nagpahayag ng pagkondena ang mga opisyal ng gobyerno. Nananawagan ng hustisya ang publiko. Marami ang nagsabing ang sinapit ni Julie B ay sumasailalim sa panganib na kinakaharap ng ilang migrant workers sa ibang bansa. Muling nabuksan ang usapin tungkol sa kaligtasan ng mga OFW. Paano sila mapoprotektahan? Ano pa ang maaaring gawin upang maiwasan ang ganitong trahedya? Para sa marami, si Julie B ay naging simbolo ng sakripisyo ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa. Dinala ang kaso sa korte ng Kuwait. Noong September 2023, hinatulan ng korte ng guilty ang anak ng kanyang amo sa pagpatay kay Julie B. Sinentensyahan siya ng 15 years na pagkakakulong. At dahil minor de edad siya noong mangyari ang krimen, iba ang naging pagtrato sa kanya sa ilalim ng batas ng Kuwait. Bagamat ikinatuwa ng pamilya ang guilty verdict, may ilan sa kanila ang naniniwalang hindi sapat ang parusa para sa bigat ng krimen. Hindi doon nagtapos ang kaso. Inakyat ito sa Kuwait Court of Appeals. Muling naghintay ang pamilya para sa susunod na desisyon. Noong February 2024, kinumpirma ng Court of Appeals ang hatol. Nanatiling guilty ang suspect at nanatili ring ang kanyang sentensya. Para sa pamilya ni Julie B, kahit papano ay nakamit nila ang hustisya. Ngunit walang desisyon ng korte ang makakapagbalik sa buhay ng kanilang mahal sa buhay. Maraming Pilipino ang nagtaka kung bakit hindi nahatulan ng mas mabigat na parusa ang pumatay kay Julie B. Ranara. Ang dahilan ay dahil ang suspect ay 17 years old pa lamang nang mangyari ang krimen. Sa ilalim ng juvenile law ng Kuwait, iba ang pagtrato sa mga minor de edad kumpara sa mga adult offenders. Bagamat may death penalty ang Kuwait, para sa ilang kaso ng murder, hindi ito maaaring ipataw sa isang juvenile offender. Kaya naman, nauwi ang kaso sa sentensyang 15 years na pagkakakulong. Isang desisyong kinatigan din kalaunan ng Court of Appeals ng Kuwait. Hanggang ngayon, hindi nakakalimutan ang kwento ni Julie B. Ranara. Ang kanyang pangalan ay naging paalala ng sakripisyo ng milyon-milyong OFW sa buong mundo. Mga taong iniwan ang kanilang pamilya. Mga taong nagtiis ng lungkot. Mga taong handang gawin ang lahat para sa kinabukasan ng kanilang mga mahal sa buhay. Ngunit ang kanyang kwento ay isa ring paalala na marami pa ring manggagawa ang nangangailangan ng mas matibay na proteksyon at seguridad. Maraming salamat sa pakikinig.
at magkikita-kita muli tayo sa susunod na video. Dito lang kung saan ibinabahagi ko ang aking kaalaman sa kalusugan at batas. Ito ang Law and Health in Filipino.